Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 571, Pagbawi. Ang masasamang espada ay may malakas na determinasyon, kaya ito ay naging labanan sa pagitan ng determinasyon ni Lin Fang at ng determinasyon ng mga espada. Gusto nilang kontrolin siya at salakayin ang kanyang katawan. Hindi nais ni Lin Fang na angkinin ng mga masasamang espada na iyon, sinubukan niyang ibalik ang mga iyon sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang likod ngunit humagos ang dugo. Napagpasyahan niya na kung hindi sila bumalik sa kanyang katawan, mas gugustuhin niyang mamatay kasama sila. Sa huli, ang kanyang determinasyon ay nanalo sa determinasyon ng mga espada at nagawa niyang ibalik ang mga ito sa kanyang katawan. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kaluluwa upang palibutan sila sa loob niya, kaya ikinulong sila. Gayunpaman, nawala sa kanya ang lahat ng kanyang dalisay na chi at ang kanyang determinasyon ay lubhang naapektuhan. Nawalan din ng kaunting lakas ang kanyang kaluluwa. Walang laman ang kanyang buong katawan, lahat ng kanyang lakas at iba't ibang uri ng lakas ay naubos. Siya ay malubhang nasugatan at halos mamatay. Ngunit sa sandaling iyon, nakahiga siya sa isang kama, buhay pa. Pagkaraan ng ilang sandali, muling binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata, kumikislap ang mga ito. Nakatayo sa harapan niya ang matanda at ang dalaga. Kalmado silang pinagmamasdan, lalo na ang matanda, nakatitig ito sa kanya. Bakit mo hinihigpitan ang lakas ko? Malamig na tanong ni Lin Fang. Nararamdaman niya na ang kanyang pisikal na lakas ay sumailalim sa isang bagay na hindi pangkaraniwan, tila isang bagay o isang tao ang nagselyo sa kanyang lakas at dalisay na chi. Hindi ko ginawa, hindi ba ikaw ang may gawa nito? Walang pakialam na tanong ng matanda. Si Lin Fang ay nalilito. Hindi na siya malamig, mukhang kalmado na naman. Kasalanan ko, pasensya na, salamat sa pagligtas mo sa akin. Sabi ni Lin Fang, nagkakamalay na siya, unti-unting naaalala ang nangyari. Halos pakiramdam na ang kanyang paglilinang ay seliado na. Si Lin Fang ay nahihiya at nagkasala, nailigtas nila ang kanyang buhay at sinisisi niya sila. Ngunit ang tono ng pananalita ni Lin Fang ay napakalamig at madilim pa rin. Iba ka na ba sa dati? Mayroon ka bang madilim na pakiramdam? Tanong ng matanda. Nagulat si Lin Fang, tiningnan niya ng matagal ang matanda at saka tumango. Nararamdaman niya talaga na iba siya, nagbago siya. Ang kanyang pagkatawa ay naging malamig na sa yelo. Hindi niya napigilan. Sa susunod hindi ka na dapat gumamit ng lakas na hindi sayo, maswerte ka sa pagkakataong ito pero baka sa susunod hindi ka na kasing swerte. Sabi ng matanda habang umiiling. Sa katunayan, si Lin Fang ay gumamit ng 3 espada at ang kanilang determinasyon ay napakalakas, hindi niya ito ganap na nakontrol. Kung siya ay gumamit ng 9 na espada, siya ay naging isang halimaw. Kailangan niya ng napakalakas na lakas para kontrolin ang mga espadang iyon, kung hindi ay hindi niya magagamit ang mga iyon. Maari siyang sapian ng demonyong puwersang iyon. Gumalaw si Lin Fang at sinubukang umupo ngunit hindi niya magawa, ang kanyang buong katawan ay nakaramdam ng sobrang sakit. Bahagya niyang itinaas ang katawan at bumagsak muli. Sa tingin mo ba ganoon kagaan ang mga sugat mo? Ngayon, kailangan mong magpahinga, huwag masyadong mag-isip. Kailangan ng oras para gumaling ang gamot, pinipigilan ka ng gamot na gamitin ang iyong lakas sa ngayon ngunit ang mga epekto ay dahan-daang mawawala habang ikaw ay gumaling. Gagaling ka pero kailangan mong magpahinga para magawa iyon. Paliwanag ng matandang sumulyap kay Lin Fang. Nagulat si Lin Fang, pinipigilan siya ng gamot na gamitin ang kanyang lakas, walang nakagawa noon sa kanya. Ang matandang lalaki ay gumamit ng napakalakas na gamot kay Lin Fang, kung ginamit niya iyon sa sinumang regular na tao, ang kanilang paglilinang ay maaaring napilayan. Tumalikod ang matanda at dahan-daang lumabas ng kubo. Tiningnan ni Lin Fang ang silweta ng matanda at ginamit ang kanyang celestial na mata upang tingnan siya. Napatulala siya. Parang hindi naman malakas ang matanda. Isa siyang ordinaryong matanda. Huwag kang magtaka. Ako ay isang ordinaryong doktor, ngunit ako ay naiiba sa ibang mga doktor, ako ay isang tunay na doktor. Mabagal na sabi ng matanda. Hindi niya naintindihan si Lin Fang, alam niyang curious lang si Lin Fang. Isang tunay na doktor. Bulong ni Lin Fang nang marinig niya ang matanda, ang ibang mga doktor ay hindi tunay na mga doktor. Ngunit ang matanda ay talagang gumamit ng napakalakas na gamot kay Lin Fang. Nakapagtataka, nailigtas niya ito. Bukod dito, nagawa niyang higpitan ang lakas ng masasamang espada pati na rin ang pisikal na lakas ni Lin Fang. Salamat sa matandang lalaki, hindi kinokontrol ng masasamang espada si Lin Fang. Mga doktor, parang minamaliit ko sila. May mga totoo. Naisip ni Lin Fang. Napatingin siya sa dalaga, 14 anyos na siya. Mukha siyang malinis at matalino, kakaiba rin ang tingin nito sa kanya. Hindi niya maintindihan ang pinag-uusapan ng kanyang ama at ni Lin Fang. May kung ano ba sa katawan ni Lin Fang? Bumabuti na ba ang pakiramdam mo? Sa dalaga. Tumango si Lin Fang at sinabi. Bukod sa hindi ako makagalaw, normal ang pakiramdam ko. Oh, sabi ng dalaga habang nakangiti at saka sinubukang pasayahin siya. Huwag kang mag-alala, hanggat nandito ang lolo ko, magiging okay ka. Kailangan mo lang magpahinga. Nanatiling tahimik si Lin Fang at tumango. Pwede ka nang magpahinga, hihilingin ko sa aking lolo na bigyan ka pa ng gamot. Sabi ng dalaga habang tumatakbo palayo at iniiwan si Lin Fang mag-isa sa kubo, blanko lang itong nakatingin sa kanya. Makalipas ang isang araw, sa maliit na kubo, nakaupo si Lin Fang sa kama at umiinom ng parehong gayuma. Nabawi na ang kulay ng mukha niya at nabawasan na ang sakit ng katawan niya. Muntik na akong gumaling. Umiling si Lin Fang habang nakatingin sa bowl, masyadong mapait ang potion. Hindi pa nakainom si Lin Fang ng ganitong mapait na gayuma, naduduwal siya. Hindi, dapat mong inumin ang lahat. Matigas na iginiit ng dalaga at ipinagpatuloy ang pagbuhos ng potion sa bibig ni Lin Fang. Walang pagpipilian si Lin Fang, natapos niya ang lahat.
Sa wakas, huminga ng malalim si Linfang nang matapos niya ang potion. Gumalaw tuloy siya at sinabi sa dalaga. Gusto kong tumayo at maglakad. Alam na ni Linfang ang pangalan ng batang babae, malinaw naman, isang araw na siya roon. Ang pangalan niya ay Xiaoya. Siya ay isang napakadalisay at inosenteng batang babae, ang kanyang puso ay malaya sa kasamaan. Nag-aalangan itong tumingin sa kanya ngunit tumanggo at sinabi, sige, tutulungan at susuportahan kita. Hinawakan niya ang braso ni Linfang at sinubukan itong tulungang tumayo. Napangiti si Linfang ng mapait, dahil napadpad siya sa mundo ng cultivation, hindi niya akalain na mangyayari sa kanya ang ganoong bagay. Tumayo siya, gumawa ng ilang hakbang at sinabi, ayos lang, kaya ko namang maglakad mag-isa. Oh, huminto ang dalaga sa paghawak sa kanya at tumingin kay Linfang na pasulong. Mukhang malamig pa rin si Linfang, mabagal siyang naglalakad, walang problema. Naramdaman na lang niya na medyo paralisado ang kanyang mga kalamnan. Lumakad ng ilang hakbang si Linfang at umalis sa kubo. Tap tap tap. Si Linfang ay naglalakad ng hakbang-hakbang at natuklasan ng magagandang tanawin sa kanyang harapan. Saglit siyang nagpatuloy sa paglalakad at saka huminto at huminga ng malalim. Ang ganda naman. May isang emerald green na kadena ng bundok sa labas ng kubo, ito ay isang napakagandang tanawin. Sa ganoong kapaligiran, naramdaman ni Linfang na siya ay napuno muli ng sigla at sigla. Gusto niyang maglakad at tuklasin ang lugar, napakaganda. Gusto niyang tumakbo sa paligid at makita ang kalikasan. Nasa tuktok siya ng bundok sa gitna ng tanikala ng bundok na iyon. Maglakad ng marami, mag-observe ng marami, mabawi ang sigla, subukang unawain ang iba't ibang bagay, at pagkatapos ay mawawala ang lamig sa iyong puso. Paliwanag ng matandang lalaki na nasa likod ni Linfang. Siya ay nagsasalita sa isang mabagal at nakakapanatag na paraan. Si Linfang ay kailangang magsalita ng marami, mag-observe ng marami, mabawi ang kanyang sigla, maunawaan ang mga bagay. Noong mahina pa siya, sinabihan siya ni Yan Yupingsheng na magnilay-nilay at unawain ang mga bagay para mas mapabuti ang kanyang cultivation. Pagkatapos, siya ay naging isang mas mahusay na magsasaka. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Yan Yupingsheng kung paano gumamit ng nakamamatay na enerhiya sa kanyang kudjur. Noon si Linfang ay naging isang tunay na mamamatay tao. Gayunpaman, ang kanyang nakamamatay na enerhiya ay nagbago mula noong ginamit niya ang mga masasamang espada. Ang kanyang kaluluwa at nakamamatay na enerhiya ay naging mas malamig. Talagang sinasabihan siya ng matanda na magnilay. Ang lahat ay isang ikot, ito ay isang bagong simula. Si Xiaoya ay kalmadong nakatayo sa gilid ni Linfang at pinagmamasdan din ang Emerald Mountain Chain, mukha siyang napaka-inosente. Alam mo, nagkaroon ako ng isang kapatid, kasing bata mo siya. Siya ay may napakataas na likas na kakayahan, at isang mataas na antas ng paglilinang. Dati sabi niya gusto niya ang mukha ko at ang pangalan ko. Napakabuting kapatid niya sa akin at nakakataba ng puso ang ngiti niya. Sabi ng dalaga sa mahinang boses. Nakangiti siya sa matangkad na paraan habang inaalala ang kapatid. Naunawaan ni Linfang kung gaano kamahal noon ng batang babae ang kanyang kapatid. Pero biglang, isang araw, iniwan niya kami at namatay. Hindi na siya babalik. Mag-isa lang ako ngayon, loko. Nakangiti pa rin siya ngunit ang kanyang puso ay napuno ng kalungkutan na nagpang-inag kay Linfang. Namatay siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 572, Lit Sister. Hinahaplos ng hangin ang balat ni Linfang at ramdam niya ang kalungkutan ng dalaga. Ang kanyang kapatid na lalaki, isang napakatalino at malakas na magsasaka, ay namatay noong siya ay kasing bata pa ni Linfang. Palagi niya itong pinupuri at nakangiti sa maningning na paraan. Napakaganda at masayang panahon noon ngunit bigla siyang namatay. Ang lungkot naman. Gayunpaman, ang dalaga ay nakangiti pa rin sa wagas at walang halong paraan. Pagkatapos ng aking kapatid na lalaki ay namatay, ang aking lolo at ako ay naglalakbay sa paligid, gusto naming manatili sa ilang mga ligaw at malalayong lugar. Mayroon kaming ilang mga pahinga, pagmasdan ng kalikasan at pahinga. Ngayon ay nasa bundok na kami nitong chain ng Celestial Dragon, kanina pa kami dito. Sabi ng dalaga. Dinadala siya ng matanda sa iba't ibang lugar upang manood ng magandang kalikasan, hinahanap nila ang kahulugan ng buhay, para sa mga lugar kung saan sila makaramdam ng buhay. Namatay ang kapatid ko noong kay dad mo siya at buhay ka pa, sobrang talino mo at malakas, bakit hindi ka pa rin masaya? Bakit ang lamig mo? Relax ka lang, sabi ng dalaga nang makita kung gaano kalamag si Linfang. She was smiling in a radiant way, para siyang medyo sikat ng araw. Biglang nakonsensya si Linfang, buhay pa siya, gagaling siya kagad, may mga magulang siyang nagmamahal sa kanya at may dalawang girlfriend pa siyang naghihintay sa kanya. Bakit ang cold niya? Phew. Huminga ng malalim si Linfang at nagpatuloy sa paglalakad ng dahan-dahan patungo sa isang piraso ng Emerald Green Field. Sinusundan din siya ng dalaga, gusto niyang manatili sa kanya. Little ya, sigaw ng matanda na nagpatigil sa kanya. Tumingon siya at nakita niya ang matandang tumanggo sa kanya. Pabayaan mo siya. Tumingin ang batang babae kay Linfang at pagkatapos ay tumanggo. Tumigil siya sa pagsunod sa kanya. Si Linfang ay naglalakad mag-isa sa gilid ng burol patungo sa ilan pang Emerald Green na lugar. Mabagal siyang naglalakad, paakyat ng burol. Nakarating siya sa tuktok ng isang bundok. Sa harap niya, may bangin, Emerald Green din. Pinagmasdan ni Linfang ang tanawin at dahan-daang umupo. Muli siyang humiga at tumingin sa asul na langit. Nakahiga siya sa pagitan ng azure blue sky at emerald green na damo. Ipinikit ni Linfang ang kanyang mga mata at nagsimulang huminga ng malalim, sinusubukang makaramdam ng buhay. Nanatili doon si Linfang ng isang buong araw. Hindi man lang siya ginulo ng dalaga at ng matanda na para bang nakalimutan na siya ng mga ito.
Nakahandusay pa rin si Linfang sa lupa, sinisimulan na niyang kalimutan ang mga hirap na pinagdaanan niya. Kalmado lang ang paghinga ni Linfang, na parang hindi pa siya nakahinga noon. Simula nang dumating siya sa mundong ito, naramdaman ni Linfang na palagi siyang nasa ilalim ng pressure, gumagawa ng milyon-milyong bagay. Siya ay hindi kailanman talagang kumuha ng oras upang huminga, hindi bababa sa hindi tulad nito. Oras na para kumain. Sigaw ng isang boses sa sandaling iyon. Nakarinig si Linfang ng ilang hakbang. Tumalikod siya at gumapang sa lupa. May nakita siyang silhouette sa di kalayuan, ito ay ang dalaga. May bitbit itong mangkok ng pagkain, agad itong lumuhod sa harapan niya. Buong araw kang walang kain, hindi ka ba nagugutom? Tingnan mo, mayroon akong masasarap na pagkain para sa iyo. Sabi ng dalaga, habang inaalis ang takip ng mangkok. Mabango ang pagkain nang magsimula itong salakayin ng mga butas ng ilong ni Linfang. Ito ay inihaw na karne ng ligaw na rhinoceros, ito ay magbibigay sa iyo ng lakas. Sabi ng batang babae, habang inilalagay ang mangkok sa harap ni Linfang at nakangiti sa isang napaka-wrangle na paraan. Umupo si Linfang, mukhang naiinip siyang kumain. Eto, kunin mo, sabi ng batang babae, habang inilalagay ito sa mga kamay ni Linfang. Itinaas niya ang kanyang ulo at sumilay sa kanyang mukha ang isang napakagandang ngiti, namangha ang dalaga. Sa sandaling iyon, hindi na malamig ang hitsura ni Linfang, hindi rin siya mukhang walang ekspresyon, agresibo at marahas. Nakangiti lang siya in a resplendent way, mukha siyang buhay. Sa mga mata niya, walang iba kundi ang pagkain. Kuya, bulong ng dalaga, sa boses na tila ilusyon. Hindi nakaimik si Linfang. Ngunit ngumiti ito at ipinatong ang kamay sa ulo ng dalaga, hinaplos ng mariin ang buhok nito at medyo magulo. Tigilan mo yan. Sabi ni Xiaoya na parang galit, ngunit ang galit na iyon ay ang uri ng galit na mararamdaman ng isang batang babae kapag tinutokso ng isang nakatatandang kapatid. Kung mayroon akong isang maliit na kapatid na babae, magiging masaya ako. Naisip ni Linfang. Pagkatapos ay kinuha niya ang mangkok, pinagiwalay ang pagkain sa dalawa, isang bahagi para sa kanya at isang bahagi para kay Xiaoya. Para kaming isa, oo, parang isang tao lang. Kumuha si Xiaoya ng inihaw na karne ng rhinoceros at kinain ang kanyang pagkain. Tumiti si Linfang at umiling, hindi siya mukhang isang matikas na binibini sa sandaling iyon. Patuloy na kumakain si Linfang. Pagkatapos nilang kumain, humiga silang dalawa sa damuhan at tumingin sa langit, tila busog at sobrang saya. Busog na busog ako, sabi ni Xiaoya, habang nakatingin kay Linfang. May mantika sa bibig niya, sobrang cute niya tingnan. Tumingin si Linfang sa kanya at ngumiti sa mainit at malambing na paraan. Napagtanto ng batang babae na ang ngiti ni Linfang ay kamukha ng kanyang kapatid, parang sikat ng araw. Pwede ba kitang tawaging kuya? Tanong ng dalaga. Medyo nagulat si Linfang, na natiling tahimik saglit at saka ngumiti at sinabing. Palagi kong gusto ang isang maliit na kapatid na babae. Pangako. Sabi ng batang babae, habang iniunat ang kanyang maliit na daliri kay Linfang. Ganoon din ang ginawa ni Linfang, hinawakan ang kanyang maliit na daliri gamit ang kanyang sariling daliri at pagkatapos ay sinabi. Ipinapangako ko. Hihihi, may bago akong kapatid. Sabi ni Xiaoya, tumingin siya sa langit at nagtanong. Bro, kailangan mo pang sabihin ang pangalan mo. Linfang. Linfang. Bulong ng dalaga, habang nakangiti. Magiging masaya si Lolo kapag nalaman niyang may bago akong kapatid. Hindi ba niya iisipin na sinungaling ako? Tumiti si Linfang. Hindi niya gagawin. Hindi mo siya naiintindihan. Mukha siyang malamig pero malambot ang puso, mapagbigay at mainit. Kung hindi, hindi siya magiging isang mahusay na doktor. Sabi ni Xiaoya, habang nakangiti. Bahagyang tumanggo si Linfang, ang layunin ng doktor ay iligtas ang mga tao, pagalingin sila kung hindi sila mabait, hindi sila magiging magaling na doktor, hindi sila magiging sapat na sanay. Kung ang kanilang tunay na layunin ay magligtas ng mga buhay, maaari silang maging mahusay na mga doktor. Totoo iyon kahit para sa mga alchemist, mas igagalang sila ng mga tao. Siyempre, alam ni Linfang na mabait ang matanda, kung hindi ay hindi niya nailigtas ang kanyang buhay. Puntahan natin si Lolo. Sabi ng batang babae, habang hinihila ang kamay ni Linfang. Pagkatapos ay tumakbo silang dalawa patungo sa kubo. Marami nang naka-recover si Linfang, maaari na siyang tumakbo muli. Ang matanda ay namumulot pa rin ng ilang halamang gamot at medyo nagulat nang makita niya si Linfang at ang dalaga na tumakbo palapit sa kanya, lalo na dahil sa pagbabago ng ekspresyon ni Linfang, may maningning na ngiti sa kanyang mukha. Tiningnan ng matandang lalaki si Linfang mula ulo hanggang paa at nakita niya na ang ngiti ni Linfang ay tunay at taos-puso, wala siyang itinatago. Laking gulat ng matanda. Napakalakas ng sigla at kapangyarihan ng pag-unawa. Naisip ng matanda. Pagkatapos ay tumanggo siya kay Linfang, hindi niya akalain na makakabawi si Linfang mula sa masasamang enerhiya ng ganoon kabilis. Siya ay naging kanyang sarili muli at kahit na mukhang mas naunawaan niya ang kanyang sarili kaysa dati, napakabihirang. Dumating si Linfang at ang batang babae sa tabi ng matanda, yumuko si Linfang sa harap niya sa isang pasasalamat na paraan. Lolo, may bago akong kuya. Anunsyo ng dalaga na ikinagulat ng matanda. Tumingin siya kay Linfang. Ibinaba ng matanda ang ulo at nagpatuloy sa pagpupulot ng mga halamang gamot, hindi ito umimik bagkos ay walang pakialam na tumanggo. Anong meron, Lolo? Hindi ka ba masaya? Tanong ni Xiaoya, dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang ulo, mukhang malungkot siya. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Linfang at sinabing, noong una, hindi ko intensyon na iligtas ka, naiintindihan mo ng husto ang sitwasyon mo noong matagpuan ka namin.
Gayunpaman, kinumbinsi ako ni Little Yan na iligtas ka dahil kamukha mo ang kanyang patay na kapatid, kaya pumayag akong iligtas ka, ngunit nag-aalala pa rin ako tungkol sa kung ano ang magiging hitsura mo pagkatapos magising. Parang masyado akong nag-isip, sana lagi kang ganyan ngayon, sana hindi ka nagagamit ng panlabas na lakas, maliban na lang kung malakas ka para kontrolin ito. Naiintindihan ko, tinulungan si Lin Fang habang tumatango at nakayuko muli. Sige, ngayon pabayaan mo na ako, huwag mo akong istorbohin. Sabi ng matanda, habang kumakaway. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pagkuha ng mga halamang gamot. Ang walang kapantay martial god, unang yugto. Kabanata 573, ang paghihiwalay. Umagang-umaga, umiihip ang banayad ngunit malamig na simoy ng hangin. Sa harap ng maliit na kubo, nakaupo si Lin Fang sa isang tamba-tamba na naglalabas ng mga langit-ngit. Tinanamnam niya ang kapayapaan at katahimikan ng madaling araw habang nakapikit. Sa pag-ibig sa buhay, ang batang bayani ay determinado. Bilang isang kabataan, lalaki, determinadong maabot ang ulap. Desididong lumipad sa itaas ng mga bundok at ilog ng siyam na ulap. Ang puso ng bawat isa ay puno ng kalungkutan at hinaing. Wala na ang binata, alak lang ang makakalimot sa iyo. Kalimutan ang nakaraan. Sa di kalayuan, isang boses ang umalangaw sa hangin. Binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo, umaambon sa kabundukan ngunit nakikita ni Lin Fang ang matandang lalaki na nasa likod ang kanyang basket. Dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa kubo. Araw-araw, sa gabi, ang matanda ay umaalis at namumulot ng mga halamang gamot hanggang sa madaling araw. Pupunta siya noon dahil mas matindi ang halimuyak ng mga halamang gamot sa gabi. Ang puso ng bawat isa ay puno ng kalungkutan at hinaing. Wala na ang binata, alak lang ang makakalimot sa iyo. Kalimutan ang nakaraan. Bulong ni Lin Fang. Tumingin siya sa matanda at ngumiti sa kanya. Nagising ka, sabi ng matanda, habang tumatango kay Lin Fang. Magandang umaga po, lolo. Sabi ni Xiaoya, habang lumalabas sa kubo sa kaliwang bahagi ni Lin Fang. Kuya, magandang umaga. Sabi ni Xiaoya, nang makita niya si Lin Fang sa rocking chair, nagkaroon siya ng matamis na ngiti sa kanyang mukha. Matapos makita ni Lin Fang ang kanyang ngiti, nakaramdam siya ng kasiyahan at ngumiti pabalik sa parehong maningning na paraan. Nagpunta si Xiaoya upang hugasan ang kanyang mukha at pagkatapos ay bumalik kay Lin Fang. Tapos sabi niya, "Bro, sabay tayong mamasyal." "Sige." Sumang-ayon si Lin Fang, tumango. Pumunta si Xiaoya sa likuran niya at sinimulang itulak ang upuan, may mga gulong ito sa ilalim. Sa totoo lang, iyon ang upuan na ginamit ng kanyang lolo. Dahil nakainom si Lin Fang ng napakalakas na gamot, ang kanyang katawan ay kalahating paralisado sa sandaling iyon. Tinutulak ni Xiaoya ang upuan patungo sa mga bundok. Ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at nasiyahan sa kasariwaan at halimuyak ng kapaligiran, pakiramdam niya ay nalalasing siya sa kaligayahan. Ibinaba ng matanda ang kanyang basket at tiningnan sila sa malayo. He smiled and shook his head, Xiaoya was not feeling lonely anymore. Kakaiba ang ekspresyon ng mukha ng matanda sa pagkakataong iyon, mukhang nag-iisip. "Kuya, anong nararamdaman mo ngayon?" Tanong ni Xiaoya, habang tinutulak ang upuan. "Mas mabuti ang pakiramdam ko," sagot ni Lin Fang. Umiinom pa rin siya ng gamot ng matanda at pakiramdam niya ay mabilis siyang gumaling. Halos bumuti ang pakiramdam niya kaysa bago ang kaganapan gamit ang mga masasamang espada. Naramdaman ni Lin Fang na mas naramdaman niya ang kanyang buhok at mga pores kaysa dati, lalo na kapag ang hangin ay humahaplos sa kanyang balat, napakasarap sa pakiramdam. Si Lin Fang ay naiinip na makarecover, napakasarap na maging ganap na malusog muli. "Hihihi, magaling na doktor si Lolo na gagamutan lahat ng sugat mo. Kailangan mo lang magpahinga at magiging ganap kang malusog sa lalong madaling panahon." Nakangiting sabi ni Xiaoya. Ng pills ang mga alchemist na may agarang resulta ngunit iba ang remedyo ng mga doktor, kailangan nila ng oras, lalo na ang mga remedyong ibinigay sa kanya ng matanda. Ang kanilang mga epekto ay nangangailangan ng mahabang panahon. Hindi makatayo si Lin Fang sa tuwing iniinom niya ang mga remedyong iyon. Sa totoo lang, maaaring pinayagan ng doktor na tumayo si Lin Fang ngunit pinili niyang hayaan itong mabagal na gumaling. "Xiaoya, ano ang pangalan ng iyong lolo?" Biglang tanong ni Lin Fang. Iniligtas ng matandang lalaki ang buhay ni Lin Fang ngunit hindi pa rin alam ni Lin Fang ang kanyang pangalan. "Wu Tian, Xiao Wu Tian." Sumagot si Xiaoya sa malambot at malambing na paraan. Malaki ang respeto niya sa kanyang lolo, ito ang taong higit niyang iginagalang. Xiao Wu Tian. Bamulong si Lin Fang, napakagandang pangalan. Hindi ito tumugma sa personalidad ng matanda. Itinulak ni Xiaoya ang upuan bago makarating sa tuktok ng isang bundok. Pareho silang tumingin sa kalawakan ng Esmeralda sa harap ng kanilang mga mata at sa dagat ng mga ulap. Sa di kalayuan, ang pulang araw sa umaga ay dahan-daang sumisikat, ito ay napakaganda sa itaas ng Esmeralda na walang hangganan. "Ang ganda naman. Sana magawa natin ito ng magkasama tuwing umaga," sabi ni Xiaoya sa mahinang boses. Tubhang kalmado at payapa ang pakiramdam ni Lin Fang sa sandaling iyon, na parabang nagmumuni-muni siya. Pagninilay. Ang pagmamasid sa kalikasan ay isang uri ng pagmumuni-muni. Pareho silang nanatiling tahimik at kalmadong nag-enjoy sa tanawin. Lumipas ang mahabang panahon, pati ang araw ay nagsimulang lumubog. Gayunpaman, hindi pa umaalis sina Lin Fang at Xiaoya. Si Lin Fang ay nasa tamba-tamba habang pinapanood niya ang paglubog ng araw. Nakaupo sa tabi niya si Xiaoya, minsan mahinahong nakahiga. Nang magdilim sa labas ay itinulak ni Xiaoya si Lin Fang pabalik sa kubo. Sa ikalawang araw, sila ay nasa tuktok ng bundok na tinitingnan muli ang araw sa umaga.
Tahimik nilang pinagmamasdan ang kalikasan sa kanilang paligid. At sa ikatlong araw ay ganoon din ang ginawa nila. Sa ikaapat na araw, ganoon din ang ginawa nila. Ang mga daliri ni Xiaoya ay nasa buhok ni Linfang, nilalaro niya ang kanyang buhok, tumatawa at humahajijek. Sa sandaling ito gumalaw si Linfang. Phew! Huminga ng malalim si Linfang at tumayo. Gumawa siya ng isang magaan na hakbang, at pagkatapos ay isa pa. Masarap ang pakiramdam ni Linfang sa kanyang nagpapagaling na katawan. Xiaoya, kaya kung tumayo ulit. Sabi ni Linfang, habang nakangiti at nakakuyom ang kanyang kamao. Muling damaloy sa kanyang katawan ang lakas ng mga herukas at ang kanyang dalisay na chi. Napakasarap ng pakiramdam niya. Kahit na ang kanyang purong chi at pisikal na lakas ay hindi pa umabot sa kanilang pinakamataas, alam ni Linfang na ito ay sandali na lamang. Ang dalisay na chi ni Linfang ay hindi nawala, ito ay epekto lamang ng gamot na pumipigil dito na bumalik sa normal. Ang lakas niya ng mga herukas ay kasing lakas ng dati. Hehe. Humajijek si Xiaoya nang makita niyang tumayo si Linfang. Tumiti siya ng matamis. Kung makakatayo muli si Linfang, ito ay patunay na siya ay napakalakas. Wala na siya sa ganoong kalagayan. Halos gumaling na siya. Ang problema lang ay ang epekto ng gamot sa kanyang katawan ngunit malapit na itong mawala. Bro, alis na tayo at sabihin kay Lolo ang magandang balita. Sabi ni Xiaoya, hinayla ang kamay ni Linfang. Naramdaman ni Linfang na lumilipad siya, umiihip ang hangin sa kanyang mukha. Kahit ilang araw pa lang ang lumipas mula nang huli siyang lumipad ay may impresyon na siyang bagong pakiramdam. Lolo, sigaw ni Xiaoya, tuwang-tuwa siya pero walang sumagot. Lolo, makakatayo na ulit si Linfang. Binuksan ni Xiaoya ang kubo ng matanda at walang nakitang tao, huminto siya. Pumunta ba si Lolo para mamites ng mga halamang gamot? Bulong ni Xiaoya, siya ay nabigla. Tumiti siya kay Linfang at tumingin sa kabilang kubo, ngunit wala ring tao. Hindi na matagpuan ng matanda. Sa sandaling iyon ay lumapit si Linfang sa kubo ng matanda at sumigaw. Xiaoya, kuya, anong meron? Tumakbo si Xiaoya patungo kay Linfang at tumingin sa parehong direksyon tulad niya, nagulat siya. May ilang salita na nakaukit sa kahoy ng mesa. Linfang, pakiingatan si Xiaoya. Lolo. Umiling si Xiaoya, naglakad siya paatras at sumigaw sa kubo. Lolo. Tumakbo si Linfang patungo kay Xiaoya, habang umiiyak siya. Patuloy ang pag-agos ng mga luha sa kanyang pisngi habang patuloy ang pagtawag sa kanyang lolo. Paano naging posible iyon? Hindi siya kayang talikuran ng kanyang lolo. Si Xiaoya ay sinusubukang kumalma ngunit alam niya ang totoo, talagang pinabayaan siya ng kanyang lolo. Umalis na ang kanyang lolo, hindi na niya ito mahanap kahit saan. Tumakbo siya habang umiiyak ng matagal, hanggang sa mapagod siya. Umupo siya sa lupa at nagpatuloy sa pag-iyak, masakit ang pakiramdam, umalis ang kanyang lolo. Kalmadong lumapit si Linfang kay Xiaoya at umupo sa tabi niya. Binigyan siya nito ng mahigpit na yakap at hinaplos ang buhok nito. Hindi niya inaasahan na aalis ang kanyang lolo sa ganoong paraan, wala itong sinabi. Ngunit naunawaan ni Linfang na kung ganoon ang ginawa ng matanda, iyon ay dahil mayroon siyang sariling dahilan. Ayaw niyang masaktan si Xiaoya, kaya naman umalis siya sa ganoong paraan. Malinaw din kay Linfang na ang matanda ay labis na nanlulumo. Maraming nangyari sa matanda sa kanyang buhay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 574, Visualizations. Nakayakap pa rin si Linfang kay Xiaoya, may mga luha sa manggas. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin para pasayahin siya kaya pinagpatuloy niya ang marahang paghaplos sa buhok nito. Kuya, sa tingin mo babalik pa ba si Lolo? Tanong ni Xiaoya, habang gumagalaw ng kaunti. Tumayo siya sa mga braso ni Linfang, natatakpan pa rin ng luha ang kanyang mukha. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo, ngumiti at sinabi. Talagang babalik siya. Mahal ka ng lolo mo at tiyak na mamimiss ka. Bigla siyang umalis dahil malamang may importante siya gawin. Maghintay hanggang matapos siya at pagkatapos ay babalik siya. Talaga? Nagulat na tanong ni Xiaoya. Malamang na sinusubukan lang ni Linfang na pasayahin siya. Siyempre, sabi ni Linfang, nakangiti at tumatango. Xiaoya, balik tayo at tingnan natin kung ano ang naiwan ng lolo mo. Iniwan niya sa atin itong mensahe, baka makakita pa tayo ng ibang mensahe. May iniwan si lolo. Oo, nasa mesa. Sagot ni Linfang, tumango. Okay, tara na at tingnan natin. Tulong kay Xiaoya. Agad siyang tumayo at hinawakan ang kamay ni Linfang, naiinip siyang makita ang iniwan ng kanyang lolo. Sa kubo, tulad ng inaasahan, may mga bagay sa mesa. Mayroong talagang 3 bagay na naiwan. May isang bagay na gawa sa balahibo, nagulat si Linfang, mukha itong maskara sa balat. Nakakagulat na nag-iwan ng maskara sa balat ang matanda. Malamang para kay Linfang. Tapos, nagulat pa siya, meron talagang iba't ibang skin mask. Bakit iniwan iyon ng matanda? Sa isip ni Linfang, nakasimangot. Hindi niya naintindihan. Para saan ang mga skin mask na iyon? Tumingin siya sa kanan, may memory jade. Xiaoya, ano ang nasa loob? Baka para sa'yo to. Sabi ni Linfang, mahina habang nakangiti. Tumango si Xiaoya at tumingin sa loob ng memory jade, ilang sandali pa ay bamaling siya kay Linfang. Bro, para sa'yo yan. Sabi ni Xiaoya, habang inaabot ang jade sa kanya. Bro, tingnan mo at maiintindihan mo. Sabi ni Xiaoya, nang makita niyang nagulat si Linfang. Tumango si Linfang at tumingin sa loob. Kaagad pagkatapos, naging malinaw kay Linfang ang lahat, naunawaan niya kung bakit iniwan ng matanda ang mga formask. Sa memory jade na iyon, mayroong isang illusion technique na nagbigay daan sa isang cultivator na itago ang kanyang chi at kahit na baguhin ito.
Ang bawat cultivator ay maaaring itago ang kanilang sariling mukha ngunit hindi nila maitago ang kanilang sariling chi. Kung ang ibang tao ay may matalas na pandama, madali nilang makikilala ang isang tao na nagbago ng kanilang mukha. Gayunpaman, ang pamamaraang iyon ay nagbigay daan sa isang magsasaka na itago ang kanilang sariling chi upang gawin itong hindi makilala. Kaya, ginamit sa mga mastera ng balat na iyon, ang pamamaraan ng ilusyon na iyon ay perpekto. Pinayagan nito ang isang magsasaka na ganap na baguhin ang kanyang hitsura at chi. Iniwan ng matanda ang illusion technique at ang skin mask para kay Linfang dahil alam niya maraming kaaway si Linfang. Ayaw ng matanda na hinaharas nila si Linfang. Maaari siyang maging ibang tao kapag ginamit ang mga bagay na iyon at hindi na siya makikilala ng kanyang mga kaaway. Talagang pinag-isipan ng matanda ang lahat. Pagkatapos ay tumingin si Linfang sa kanan at nakita ang isang maliit na mangkok, walang potion sa loob, ngunit maraming mga table tasks. Ano yan? Hindi sigurado si Linfang. Nag-iwan ng pills ang matanda, anong klaseng pills iyon? Kuya, pure healing pills iyan, mababawi ng mga tao sa ilalim ng TNC layer ang kanilang buong purong chi kapag umiinom ng mga tabletang iyon, kahit na wala na silang pure chi. Sa tuwa ni Linfang, alam ni Xiaoya kung anong mga bagay ang mayroon ang kanyang lolo. Pure healing pills. Namangha siya. Kapag ang isang cultivator ay walang natitira na pure chi, mababawi niya ito ng buo kapag umiinom ng mga tabletang iyon. Napakaganda. Kung nainom niya ang mga tabletang iyon noon, hindi na niya kakailanganing gumamit ng mga masasamang espada pagkatapos niyang gamitin ang lahat ng kanyang purong chi para sa itim na lotus. Maswerte siya na nailigtas siya ng matanda. Inihanda ng matandang lalaki ang lahat ng bagay na iyon para kay Linfang. Walang iniwan si Lolo para sa akin. Bulong ni Xiaoya, mukha siyang dismayado. Ang tatlong bagay na iyon ay para kay Linfang. Nakakatuwang babae. Sabi ni Linfang, habang hinahaplos ang kanyang kamay. Sabi niya sa malumanay na boses. Sinabihan ako ng lolo mo na alagaan ka at ibinigay sa akin ang mga bagay na ito, hindi mo ba naisip na ginawa niya rin iyon para sa iyo? Itinaas ni Xiaoya ang kanyang ulo at tumingin sa kanya na tumatango. Halatang naiintindihan niya ang ibig nitong sabihin, ngunit iniwan na siya ng matanda at walang iniwan na konkreto para sa kanya, nakaramdam pa rin siya ng lungkot at pagkabigo. Iniwan siya ng isa pang miyembro ng kanyang pamilya. Iniwan siya ng kanyang lolo at maaaring hindi na bumalik. Huwag kang mag-alala, aalagaan kita hanggang sa bumalik ang lolo mo. Sabi ni Linfang, habang hinahaplos ang buhok ng babae bago naglakad pasulong. Sumengot at ngumuso. Napaluhan na naman si Xiaoya. Palagi niyang kasama ang kanyang lolo, ito ang unang pagkakataong wala ito sa tabi niya. Sa tuktok ng bundok, nakaupo si Xiaoya sa lupa, hawak ang kanyang baba gamit ang kanyang mga kamay. Siya ay blanko na nakatingin kay Linfang. 3 araw na rin mula nang umalis ang matanda, nasasanay na siya. Si Linfang ay palaging kasama niya kahit na nagsasanay sa cultivation. Si Xiaoya ay palaging nasa tabi ni Linfang at nanonood habang siya ay nagsasanay. Siya ay hindi kailanman nag-abala sa kanya. Ang dalisay na chi ni Linfang ay dahan-daang bumabawi. Kailangan pa niya ng ilang araw bago tuluyang gumaling. Sa sandaling iyon, naka-cross-legged siya at mariing nakapikit. Gumagawa siya ng ilang visualization. Tumitaw sa paligid niya ang ilang kakaibang mga hibla ng chi, tila ang estatwa ni Heruka ay sinusubukang lumabas sa kanyang katawan. Biglang lumitaw ang isang ilusyon ng Heruka. Nang makita iyon ni Xiaoya, nagulat siya, blanko siyang nakatitig kay Linfang. Si Linfang ay gumagawa ng image visualization. Nakikita niya ang isang estatwa ni Heruka. Parang Buddha at demonyo ng sabay. Ang kanyang dalisay na chi ay pinipigilan pa rin. Ano ang kanyang ginagawa? Parang napakalakas. Naisip ni Xiaoya, nang makita niya ang visualization ni Linfang. Kumikislap ang dalisay niya mga mata, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng taong nagsasanay ng ganoong kasanayan. Ang ganitong uri ng kasanayan sa visualization ay napakabihirang. Nakikita ni Linfang ang Heruka habang ang itim na lakas ay patuloy na dumadali sa kanyang katawan. Mukhang hindi masisira. Ang lakas ng Herukas ay patuloy na umiikot, mayroong parehong malaki at maliit na ikot. Si Linfang ay nakatuon sa rebulto sa kanyang utak, ang kanyang buong kamalayan ay nakatuon sa estatwa. Lalong lumalakas ang lakas ng Heruka sa kanyang katawan. Ang kanyang dalisay na chi ay masyadong mahina sa sandaling iyon kaya ito ay isang magandang pagkakataon upang magsanay ng body cultivation. Napagtatanto ni Linfang na dahil siya ay nasugatan, siya ay mas bukas ang isipan, at mas natural ang kanyang pakiramdam. Ang kanyang estado ng pag-iisip ay lubos na nagbago. Bukod dito, tumaas din ang bilis ng pag-ikot ng lakas ng mga Herukas. Dati, kapag nakikita niya ang Heruka, hindi lalabas ang estatwa. Pero ngayon, normal na siyang nagsasanay ng mga kasanayan at lumabas din ang espesyal na visualization skill na iyon. Hindi inisip ni Linfang na obserbahan siya ni Xiaoya sa kanyang tabi, wala siyang dapat itago sa kanya, wala siyang sikreto. Nagpatuloy si Linfang sa pag-visualize, siya ay nasa ulirat. Hindi siya nagigising, palakas ng palakas ang lakas ng Heruka sa kanyang katawan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 575, ang huling labanan. Ang lakas ng Heruka. Kailangan kong hayaan itong malayang damaloy. Pagkaraan ng 2 araw na binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata, mukhang naliwanag ganda. Ngayon, ang kanyang mga perception ay mas talamak. Pakiramdam niya ay mas pamilyar siya sa lakas ng mga Herukas, maaaring lumabas pa ang estatwa sa kanyang katawan kapag nakikita niya ito. Bukod pa rito, habang nagvi-visualize, napagtanto ni Linfang na ang lakas ng mga Herukas ay may bahagi na pag-aari ng mga demonyo at isang bahagi na pag-aari ng mga Buddha. Ngunit ito ay tiyak na mas banal kaysa sa kasamaan.
Gumalaw si Linfang at ang kanyang kamao ay tumama sa kapaligiran, isang nakakatakot na pisikal na lakas ang lumitaw, ito ay masama at nagwawasak. Ang kanyang lakas na mga Herukas ay hindi mukhang hindi kapanipaniwala ngunit ito ay napakalakas. Sa pagkakataong ito ay agad kong nagawang paikutan ito ng 1,000 beses na higit sa karaniwan, ngayon ang aking lakas ng Heruka ay maaaring umikot ng 5,000 beses. Kahit na wala akong pure chi, maaari ko na ngayong patayin ang mga cultivator ng ika-6 na layer ng Zuan Chi. Bulong ni Linfang. Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata at mahina ang ihip ng hangin sa kanyang katawan. Siya ay tumingin ganap na nakaka-relax. Ang hangin na humahampas sa kanyang katawan ay nakaramdam ng sobrang komportable at kaaya-aya. Hangin. Sabi ni Linfang at pagkatapos ay gumalaw siya na parang hangin, mukha siyang ilusyon. Si Xiaoya ay namangha, si Linfang, sa isang iglap, ay lumapag ng 200 metro ang layo. Gaano kabilis? Naisip ni Xiaoya, nagulat siya. Ang paglalakbay ng 200 metro sa isang iglap ay hindi pangkaraniwan. Huminto si Linfang at ngumiti. Ang kanyang dalisay na chi ay napigilan pa rin, hindi siya maaaring umasa lamang sa kanyang lakas na mga Herukas dahil kung wala ang purong chi ay hindi siya makakalipad sa himpapawid. Kung siya ay kulang sa bilis ngunit may kinakailangang lakas upang patayin ang napakalakas na magsasaka, ito ay walang silbi. Kailangan niyang gumalaw ng mabilis. Kuya, sabi ni Xiaoya, tumingon si Linfang at ngumiti kay Xiaoya sa malambing na paraan. Xiaoya, hindi ka ba naiinip? Ilang araw mo na akong tinitingnan. Hindi, gusto kitang tingnan kapag nagsasanay ka sa pagilinang. Paliwanag ni Xiaoya habang umiiling. Kuya, dapat na ba tayong umalis sa bundok? Tumingin si Linfang kay Xiaoya at tumango. Ilang araw na siyang nandoon, halatang kailangan niyang umalis minsan. Kinailangan niyang lumahok sa great competition ng Zuyu. Oo, pupunta ako at iimpake ang mga gamit natin. Sabi ni Xiaoya habang tumatayo. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa kubo. Napabuntong hininga si Linfang. Si Xiaoya ay mukhang hindi natutuwang umalis, umaasa pa rin siya na babalik ang kanyang lolo. Sa totoo lang, kumbinsido si Linfang na kung ibinigay sa kanya ng kanyang lolo ang 3 bagay na iyon, nangangahulugan ito na alam ng matanda na aalis si Linfang. Alam ng matanda na si Linfang ay hindi maaaring manatili sa bundok magpakailanman. Kung gusto ng matanda na hanapin sila, hindi niya hahanapin doon. Ngunit hindi bababasa, maaaring mag-iwan sina Linfang at Xiaoya ng isang maliit na tala para sa matanda. Tapos kung babalik talaga siya, mahahanap niya sila. Kumislap ang silhouette ni Linfang, sinundan niya si Xiaoya sa kubo. Si Xiaoya ay may kaparehong ideya kay Linfang, nag-iiwan siya ng maliit na tala para sa kanya sa pamamagitan ng pagukit ng ilang salita sa mesa. Bro, ano ang dapat kong sabihin kay Lolo para madali niya tayong mahanap? Tanong ni Xiaoya nang makita niyang naroon si Linfang. Hayaan mo akong isulat ito. Sabi ni Linfang. Pagkatapos ay lumipat siya sa mesa at nagsimulang magsulat ng mga salita sa malalaking titik. Bansa ng XUEYUE, lungsod ng YANGZHOU. Ang Yangzhou City ay ang lungsod ni Linfang, anuman ang mangyari, kilala siya ng lahat doon. Kung mahanap ng matanda ang Yangzhou City, mahahanap niya sina Linfang at Xiaoya. Ang pagtingin sa paligid para sa kanila sa kontinente ng Siyam na ulap ay magiging masyadong abala. Yangzhou City. Bulong ni Xiaoya, pagkatapos ay humajijak siya habang nakatingin kay Linfang. Kuya, mag-iimpake na ako. Walang masyadong gamit sa maliit na kubo na iyon, ang pinakamahalaga ay ang mga halamang gamot ng matanda. Maraming hindi mabibaylang mga halamang gamot, hindi man lang alam ni Linfang ang tungkol sa ilan sa mga ito ngunit naunawaan niya na ang mga potion na ibinigay sa kanya ng matanda ay hindi mabibili. Si Xiaoya ay natagalan sa pag-impake ng lahat, pagkatapos ay ngumiti siya kay Linfang at sinabi. Tara na, sige. Sabi ni Linfang. Pagkatapos, dahan-daang umalis ang dalawa sa bundok. Pareho silang naglalakad sa isang maliit na kalsada, pareho silang lumingon at tumingin sa kubo sa huling pagkakataon na may malalim na ekspresyon sa kanilang mga mata. Si Xiaoya ay mukhang irresolute at si Linfang ay nakaramdam din ng nostalgia. Sa kubo na iyon, nakabawi si Linfang sa kapayapaan at katahimikan, ito ay kasing kahulugan ng kapayapaan para sa kanya. Malayo sa patayan, kamatayan at karahasan. Nakatira lamang siya sa isang matandang lalaki na hindi mahilig makipag-usap at isang inosenteng batang babae na kaibig-ibig. Naibalik ni Linfang ang kanyang kapayapaan ng isip doon. Sa hinaharap, madalang na siguro siyang makakita ng ganoong lugar. Sa isang maliit na bato, naglabas si Linfang ng skin mask at inilagay ito sa kanyang mukha. Ang maskarang iyon ay ganap na sumanib sa mukha ng mga tao, walang kapintasan, mukha talagang tao. Ang matanda ay isang doktor, ngunit siya ay isang dalubhasa sa paggawa ng mga mastara. Kuya, nagbago ang mukha mo, sabi ni Xiaoya habang inosenteng humajijak. Si Linfang ay may ibang mukha. May kantab na parang wax ang balat niya, para siyang may sakit. Kung hindi mo makita na isa itong mastara, hindi makikita ng ibang tao. Sabi ni Linfang habang nakangiti. Ang kanyang chi ay unti-unting naging isang ilusyon. Ibang-iba ito sa dati. Kahit ang kanyang mga malalapit na kaibigan at kapamilya ay hindi siya makikilala. Gusto ng mga tao mula kay Tianfang at ilang iba pa na patayin siya, kung siya ay lilito bilang ang tunay na Linfang ay nasa panganib pa rin ang kanyang buhay. Ang mga tao mula sa Tianfang ay nagpadala ng ilang dosenang napakalakas na cultivator upang patayin siya, lahat sila ay nasa ika-6 na Zuan Chi layer at isa sa ika-7 Zuan Chi layer. Pinatunayan nito ang kanilang determinasyon na patayin siya. Bukod pa rito, nakikita kung paano niya pinatay silang lahat, kung lilito siyang muli, gagawin ng mga tao mula sa Tianfang ang lahat para patayin siya. Pagkatapos ng nangyari, ipapakalat nila ang kanilang buong lakas.
Sa katunayan, tama ang hula ni Linfang, noong huling pagkakataon nang lumitaw sa tabing lawa ang dakilang tutor ni Tianfang at ang unang sugo na si Nieyun, napagpasyahan nilang patayin siya sa lalong madaling panahon. Hinangaan ni Linfang si Xiao Wutian sa kanyang mga inaasahan, pinag-isipan niyang mabuti ang lahat. Iyon ang dahilan kung bakit ibinigay niya sa kanya ang mga ski mask at ang pamamaraan ng ilusyon para baguhin ang kanyang gi. Kung wala kay Linfang ang mga bagay na iyon, mahihirapan siyang magpakita sa publiko. Sa Celestial Dragon, sa labas ng malawak at walang hangganang puting Imperial Palace, mayroong napakalaking pulutong. Ang mga tao ay nakatayo sa isang napakalaking entablado. Lahat sila ay naglalabas ng isang pambihirang chi, bukod pa, lahat sila ay napakabata. Ang mga taong iyon ay mula sa Dragon Mountain, Zuyu at Tianfang. Sila ang pinakanamumukod tanging mga alagad ng mga bansang iyon. Ngayon, ang huling round ng mga selection ay nagsisimula bago ang Great Competition ng Zuyu. Bukas ay magsisimula silang magtungo sa Micheng. Si Micheng ay isang misteryosong lungsod sa Zuyu, ito ay napakatanda na. Ito talaga ang pinakamatandang lungsod ng Zuyu at puno ng maraming makasaysayang lugar. Mayroong palaging maraming mga panganib doon, ito ay isang magandang lugar upang maging isang mas malakas na magsasaka. Ang Great Competition ng Zuyu ay palaging nagaganap sa Micheng, nakawili-wili dahil hindi ito kabilang sa alinman sa mga bansa ng Zuyu. Si Micheng ay hindi pa nilusob ng iba, ito ay isang napakalaki at malawak na lugar. Isang napakalumang lungsod na puno ng napakalakas na mga magsasaka, na ginawa itong mas mahiwaga. At ngayon, ang Dragon Mountain at ang dalawang bansang nasasakupan nito ay kailangang dumaan sa huling proseso ng pagpili. Sila ang magpapasya kung sino ang lalahok sa Great Competition ng Zuyu. Lahat ng iba pang 3 imperyo at ang 7 iba pang mga bansa ay pupunta lahat sa Micheng pagkatapos noon. Sa paligid ng entablado ng labanan, mayroong isang malaking pulutong na tumitingin sa mga henyo ng may paghanga. Dumating ang ilan upang tingnan kung nagbago o hindi ang mga unang kandidato, halimbawa ang antas ng kanilang paglilinang o kung may nasugatan nitong mga nakaraang araw. Siyempre, may mga dumarating lang para makakita ng mga kahanga-hangang laban, yung mga napili na siguro ay hindi naging bobo para lumaban at masugatan o mga ganyan. Gayunpaman, may mga kumakalat na chismis na nagsasabing may mga kandidatong nawala na at ang iba ay sumuko na. Sa makatuwid, nagpa siya ang Dragon Mountain na suriin ang mga kandidato sa huling pagkakataon upang magtatag ng panghuling bersyon ng listahan ng mga kandidato. Tinaasan din nila ang kota ng mga kalahok, kaya mas maraming tao ang makakasubok nito kung sapat ang kanilang tiwala.